Disclaimer: this video contains religious themes, beliefs, and personal interpretations intended for informational, educational, and inspirational purposes only. It is not meant to disrespect any faith, culture, or individual. Viewers are encouraged to practice discretion and interpret the content according to the right teachings and globally accepted interpretation of the Holy Bible. All opinions expressed are those of the Creator. For our global viewers, please turn on subtitles or closed captions and select your preferred language to fully understand and enjoy this message. Let us begin. How to turn on subtitles in different languages. Click the gear icon in the bottom right corner of the video player. Then select Subtitles or Closed Captions from the menu. Choose your desired language. If your language is not listed, select Auto Translate and then pick your language. Enjoy the video. Kung ikaw ay naligtas na, ligtas ka na nga ba magpakailanman? O maaari bang mawala ang kaligtasan ng isang mananampalatayang Kristiyano? May mga nagsasabing hindi na raw kailanman mawawala pa ang kaligtasan at meron din namang ibang nagsasabi na may posibilidad pa rin na mawala ito. Depende sa kung anong ginawa mo sa iyong natagpuang pananampalataya. Sa video na ito ay susuriin natin ang doktrinang once saved, always saved. Hindi batay sa opinyon, tradisyon o haka-haka, kundi ayon mismo sa pinapahayag ng salita ng Diyos sa Biblia. Ihanda natin ang ating mga sarili at panooring mabuti ang kabuuan ng video na ito at sama-sama nating alamin kung ano talaga ang katotohanan. Umpisahan na natin. Alam niyo yung kasabihang once saved, always saved. Narinig na nating lahat yan, di ba? Para sa marami, sobrang comforting pakinggan. Pero para sa iba naman, parang nakakalito. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang statement na yan ay parehong 100% tama at 100% mali? Parang ang gulo, no? Well, tara't himayin natin yan. Silipin natin kung ano ba talaga ang sinasabi ng Biblia tungkol sa security ng kaligtasan natin. So eto na yung malaking tanong. Ang tanong ng bayan, biblical ba talaga ang konsepto ng once saved, always saved? Para malaman natin ang sagot, kailangan nating buklatin ang mismong salita ng Diyos. Ready na ba kayo? Let's dive in. Okay, dito na nagiging interesting yung usapan. Kasi kung titingnan mo ang Biblia, may mga verses na parang sumisigaw ng, oo, sigurado yan, hindi na mawawala yan. Pero may mga verses din na parang nagbibigay ng matinding babala. So, paano nangyari yon? Ang pagkakaroon ng dalawang magkasalungot na ideya na to, baka sinyales na, baka mali pala yung tanong na tinatanong natin. Sige, unahin natin yung isang side ng coin. Tingnan muna natin yung matibay na kaso para sa seguridad ng kaligtasan. Ito yung mga talata na nakasentro sa pangako ng Diyos na ang kaligtasan ay nakasalalay sa ginawa niya at hindi sa kung anong kaya nating gawin. So, ang pinaka-core idea dito ay simple lang. Yung kumpiyansa natin hindi nakasalalay sa sarili nating galing. Ang pundasyon ng kaligtasan natin ay ang Diyos mismo. Ang kanyang karakter, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang mga pangakong hinding-hindi niya babawiin. Pakinggan nyo tong napakalinaw na talata mula sa Ephesians. Sabi rito, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Grabe no? Sobrang linaw. Ang kaligtasan, regalo, hindi sweldo. Hindi mo pinagtrabahuhan, hindi mo pinaghirapan, malayang ibinigay sa'yo. At kung pagtatagtapiin natin yung mga turo sa iba't ibang libro, yan ang mabubuong picture. Secure ang kaligtasan natin dahil una, libreng regalo yan. Pangalawa, hindi yan based sa gawa. Pangatlo, nakabatay yan sa plano at layunin mismo ng Diyos. At pang-apat, ang kumpiyansa natin ay nakakapit, hindi sa sarili natin, kundi kay Jesus na nangako. In short, it's not about us, it's all about Him. At para isara na talaga ang argumento, para sa side na to, pakinggan nyo to, galing mismo sa bibig ni Jesus. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, walang sinumang makakaagaw sa kanila mula sa aking kamay. Wow, yan ang picture ng ultimate security. Hawakan niya at walang makakaagaw sa'yo. Okay, so parang case closed na, di ba? Parang ang simple lang. Pero, wait, kung ganun katibay yung pangako, bakit nagkalat sa Biblia yung mga babala? Dito na tayo lilipat sa kabilang side ng kwento, yung mga paalala na may tunay na panganib ng pagtalikod sa pananampalataya.
May technical term para dito, ito ay ang salitang apostasya. Ano to? Basically, ito yung akto ng pagtalikod o pag-atras sa isang paniniwala na dati mong pinangahawakan. Tandaan nyo yung salitang yan kasi yan ang pinag-uusapan natin ngayon. At hindi ito galing sa kung sino-sino lang Mismong si Jesus ang nagsabi nito sa Parable of the Sower. May mga taong, sabi niya, naniniwala sila pansamantala, ngunit sa panahon ng pagsubok ay tumatalikod sila. Ito ay isang malinaw na paalala na yung paunang excitement, hindi yan guarantee na magtatagal yung pananampalataya. At hindi lang yan, sa buong New Testament, makikita mo yung paulit-ulit na paalala. May mga babala tungkol sa pagtalikod. May mga warning laban sa sinasadyang kasalanan. Maging si Apostle Paul, di ba? Sinabi niyang kailangan niyang ipaglaban ang mabuting pakikipaglaban at ingatan ang pananampalataya. Ang message, malinaw, ang pananatili ay crucial. At pakinggan ninyo itong mabigat na sinasabi sa Colossians. Kung mananatili kayo sa inyong pananampalataya na matatag at matibay. Pansinin niyo yung maliit na salitang yan. Kung, if, ipinapahiwating na salitang yan na ang pananampalataya, hindi yan isang one-time event lang. Isa itong tuloy-tuloy na paglalakbay. Okay, so ano na, gulong-gulo na ba kayo? Sa isang banda, may pangako ng eternal security. Sa kabilang banda, may babana na mag-ingat. Paano natin pag-uugnayin tong dalawa? Ang susi, sa tingin ko, ay ang pag-reframe natin sa kung ano ba talagang ibig sabihin ng pananampalataya. So eto na yung puso ng usapan natin. Paanong pwedeng maging totoo pareho? Ang pananampalataya ba isang desisyon na ginawa mo one time in the past, tapos check na yung box? O isa ba itong lifelong journey na kailangan mong tahakin at panindigan araw-araw? Ang sagot dito I tell you will change everything. Okay, para mas madali, gamit tayo ng analogy. Marami sa atin, ang tingin sa kaligtasan ay parang isang college degree. Kapag naipasa mo na lahat at graduate ka, tapos may diploma ka na, sayo na yan habang buhay. Pero ang ipinapakita ng Biblia, mas katulad ito ng isang kasal, isang buhay na relasyon na kailangan mong alagaan na nangangailangan ng commitment. Sa analogy ng kasal, si Kristo yung tapat na asawa. Siya yung hinding-hindi aalis, hinding-hindi bibitaw, hinding-hindi magkukulang. Ang security natin nakakabit sa kanyang katapatan. Pero, at ito yung malaking pero, ang isang relasyon ay two-way street. At tayo, bilang tao, mayroon tayong kalayaang piliin kung mananatili tayo sa relasyong yon o kung tatalikuran natin ito. Heto pa ang isang example, yung chair analogy. Isipin mo, may upuan. Una, pwede mong isipin, mukhang matibay ang upuan na yan. Yan ang intellectual belief. Pangalawa, pwede mong sabihin sa lahat, naniniwala ako sa upuan na yan. Yan ang verbal confession. Pero ang tunay na kapagliligtas na pananampalataya, ito yung pangatlo, yung mismong pag-upo mo, yung paglalagay mo ng buong bigat at tiwala mo sa upuan. That's the real deal. May napakagandang sinabi si C.S. Lewis na swak dito. Sabi niya, sa huli, may dalawang uri lang ng tao. Yung mga nagsasabi sa Diyos, ang kalooban mo ang masunod, at yung mga taong sinasabihan ng Diyos sa huli, ang kalooban mo ang masunod. Grabe, ang lalim, no? Binibigyang diin nito yung kahalagahan ng ating patuloy na pagpili at pagsuko sa Diyos. Okay, so i-connect na natin ang lahat ng dots. Paano natin ngayon dapat tingnan ang katiyakan ng ating kaligtasan? May isang paraan, isang phrase, na sa tingin ko ay mas tumpak na naglalarawan sa buong katotohanan ng Biblia. Paano kung isipin natin ang pananampalataya hindi bilang isang panggangan o noun, isang bagay na pag-aari mo, kundi bilang isang pandiwa o verb, isang bagay na patuloy mong ginagawa, isang tuloy-tuloy na proseso ng pagtitiwala, pagsandal at pananatiling tapat sa Diyos. It's an ongoing action. Kasi sa huli, yun talaga yun eh. Ang pananampalataya ay hindi parang isang business deal na may kontrata at pirmahan. Ito ay isang relasyon. Ang hinahanap ng Diyos ay hindi lang isang one-time agreement. Ang gusto niya ay isang habang buhay na relasyon ng tiwala at katapatan. Gusto niya ang puso natin. So, marahil ang once saved, always saved ay hindi ang pinakatumpak na paraan para sabihin ito. Isang mas maganda at mas biblikal na parirala ay habang nananampalataya, laging ligtas. O sa Ingles once faithing, always saved. Ang ating katiyakan ay hindi nakakadena sa isang desisyon sa nakaraan, kundi nakakakapit sa isang buhay na relasyon sa kasalukuyan. At iyan ang pagkaunawa na nagbibigay, hindi lang ng kapanatagan, kundi pati na rin ng hamon sa ating lahat.
Ang kaligtasan ay hindi lamang isang ideya, kundi ito ay isang sagradong kaloob mula sa Diyos. Kaya mahalagang maunawaan nating mabuti ito ng may tamang interpretasyon o pagpapakahulugan sa mga salita ng Diyos. Ang simpleng mensahe ng video na ito ay ganito: kung nais mong manatili kang ligtas, ay nararapat lang din na manatili ka rin sa iyong pananampalataya kay Jesus. Pero kung pinili mong lisanin na ang natagpuan mong pananampalataya kay Kristo, ikaw na rin ang pumili na mawala ang iyong kaligtasan dahil na kay Jesus lamang ang lifeline ng ating kaligtasan. Ganito lang kasimple ang mensahe ng video na ito, kaibigan. Ano ang iyong pananaw tungkol sa once saved, always saved? Pareho ba tayo o magkaiba? I-comment mo ito sa ibaba at pag-usapan natin ito for a healthy and positive discussion. Hanggang sa muli, kaibigan. Please like, share, hit the notification bell, and subscribe to support this ministry. Let us all remember, no matter what others say, the truth is, Jesus Christ is our Lord, our God, and our one and only Savior.